Mukhang may matinding hamon na kinakarap ngayon sa XRP. Mula po sa napakagandang kanyang pagtakbo pataas, bigla po itong bumagsak ng halos 10%. Maraming nagulat, maraming nagbenta. At ang tanong ngayon, tapos na ba ang bull run na XRP sa presyong $3.65? O may pag-asa pa bang makabalik sa XRP at ipagpatuloy ang kanyang momentum? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakabagong market analysis kay XRP dito po kay Cointelegraph. Yan, kung alamin po natin kung bakit bumagsak ang kanyang presyo, anong papel ang ginampanan ng mga whales, at ano ang dapat po nating bantayan para malaman kung ligtas pa ba tayong sumabay sa kanyang biyahe pataas. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, tapos na nga ba talaga ang bull run ni XRP sa presyong $3.65? Yan, bumagsak po si XRP ng halos 10.33% nitong nakaraang Miyerkules. Ang pinakamatinding one-day correction po niya mula pa noong April 6. Kaya nakakalula, di po ba mga ka-crypto? Nitong isang linggo lamang ay nag-close po itong si XRP lampas sa presyong $3.45 sa kanyang daily at saka weekly time frames. Isa pong indikasyon ng lakas ng trend. Pero sa sobrang bilis ng kanyang pagbaba, parang isa pong matinding preno ang nangyari. Ayon po sa datos mula kay Binance, ito ang ikatlong pinakamalaking long liquidation event ngayong taon para kay XRP. Ayon po sa mga analyst, malaki ang papel ng whales sa biglaang pagbagsak ng presyo. Isa pong wallet na konektado umano kay Ripple co-founder Chris Larsen ang nakitaan ng malalaking galawan. Lampas 50 million XRP ang naipadala or naitransfer, kung saan $140 million ang napunta or pumasok sa mga exchanges. Sa isang araw lamang ay may 42 million XRP na lumabas at ito raw ay malapit sa galawan ng 84 million XRP nitong nakaraang Biyernes. Sa ganitong galawan ay nagkakaroon po ng panic ang market at sumusunod ang maliliit na traders. Ayan. Dahil sa sabay-sabay na pagbebenta ng mga whales at saka liquidations ng long positions, may $86 million na nalusaw. Yan, or na-liquidate agad sa market. Kaya imagine mo, sa ilang oras lang, naglaho ang ganito kalaking pera. Kaya hindi na rin katakataka kung bakit biglang bumaba ang futures open interest ni XRP mula po sa $10.94 billion patungo sa $9.10 billion. Isang 16.8% na pagbaba. Kapag bumababa ang open interest, ibig sabihin nito ay nababawasan po ang kumpiyansa ng mga traders na mag-leverage or tumaya ng malaki. Ang market ay nagiging mas defensive at mas takot. Yan, mas takot sa volatility. Ngayon ay may pag-asa pa ba? O tapos na ba talaga? Ayan, hindi pa po tapos ang laban. Bagamat may short-term weakness, nananatiling intact pa rin ang higher time frame bullish structure ng XRP. Yan, sa kanyang 4-hour chart. Yan, makikita po natin sa kanyang 4-hour chart dito. Ayan. Ang tinatawag pong area of interest ngayon ay nasa $2.95 hanggang $3 na zone. Kung kaya pong ipaglaban ng mga bulls ang zone na ito, maaring ito ang maging bagong local bottom. Kung tumaas po si XRP lampas $3.25, maaring ito na ang confirmation ng bagong bullish shift at maaring umakyat ulit ang momentum.
Pero kapag na-break ang $2.64, dito tayo dapat mag-ingat. Kapag hindi po naipagtanggol yan, ni XRP ang presyong $3 or yung kanyang psychological support, yan, ito po ay tinatawag na psychological support, yung presyong $3 na ito. Yan, kung pag nabasag po ito, ang sunod na support ay nakaabang sa $2.64. Yan, maaari pong magkaroon ng full reversal sa trend kapag nangyari ito. Ang $2.64 ay dati ng multi-week resistance. Kaya kung bumalik po ang presyo dito, baka ito na ang bagong demand zone. Pero kapag hindi na rin ito pinansin ng market, malaki po ang tsansang bumaba pa sa XRP ng hanggang $2.66 or $2.50. Ngayon ay ayon naman po sa CryptoQuant, ang 90-day whale flow average ni XRP ay naging negative na. Ibig sabihin ang mga malalaking holdings ay nagsisimula na pong magbawas ng kanilang position. Nitong nakalipos po na buwan ng May, naging positive po ang whale flows. At dito nagsimula ang rally ni XRP. Kaya kung baliktad na ulit ngayon, baka ito na nga ang paunang sinyales na umabot na si XRP sa isang local top. Pero kahit na may whale outflows, meron pa ring 2,743 wallets na may hawak ng higit 1 million XRP bawat isa. Yan, representing 47.32 billion tokens or 4.4% ng circulating supply. Para po sa mga technical trader, bantayan po natin ang galawan sa ilalim ng presyong $3. Kapag binalikan po ni XRP ang $3.25, good sign ito para sa short-term recovery. Pero kung bumagsak po siya sa $2.86 tapos nawala pa ang support ng $2.64, baka dapat na po tayong mag-set ng stop loss or umiwas muna sa position. Ang volatility po ay malala sa ngayon. Pero kung trader ka na marunong magbasa ng trend at risk management, ay may kita pa rin kahit pababa ang market. At yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, tandaan po natin na huwag po tayong sumabay sa hype ng walang plano. Oo, exciting po kapag tumataas ang coin tulad ni XRP. Pero sa bawat biglaang pagtaas ay may kaakibat po na risk or panganib ng mabilis na pagbaba. Kaya ang pinaka-importanting kasangkapan po natin dito ay hindi lang pera, kundi kaalaman. Maging maingat po tayo sa pag-leverage, bantayan natin ang mga whales, at lagi po nating sundan ang technical levels ng market. Ang presyo po ni XRP ay maaring mag-recover, pero kailangan nito ng suporta mula sa mga tunay na holder at hindi lang mga speculator. Sa ngayon, hawak pa rin ni XRP ang kanyang macro bullish structure. Pero kung hindi po siya mag-stay or manatili sa ibabaw ng presyong $3, posibleng ito na ang simula ng panibagong bear wave. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.